Ipon ka ng ipon, pero wala kang naiipon? Anong nangyari? Saan napuntang ipon mo? Hey guys! Kumusta kayong lahat? Nagbabalik manang dabing na hindi naman umalis. So guys, kung nakikita nyo, nililibot ko yung aking ng aking paningin. Ba? At kung naririnig nyo ay may mga umaawit na mga ibon, nag-ingay ng ibon, parang sinasabayan ako sa aking pag-vlog ngayon. Isa ba kayo sa mga nasa abroad na hanggang ngayon ay wala pa ding ipon? Parang ako yun Parang kaisa ako doon sa mga walang ipon. Isa ka din ba na hanggang ngayon nagtatagal ka na, andyan ka pa din, nakagaya ko. At patuloy pa rin tayo na nakikipagsapalaran dito sa bansa. Hindi pa natin masabi-sabi na magpurgod kasi nga'y wala pang ipon. Sakla, trabaho tayo ng trabaho, inaabot tayo na ang tagal-tagal na natin dito sa bansa. Pero hanggang ngayon ay hindi pa tayo makauwi-uwi. So guys, sa ating mga OFW, napaka-importante talaga sa atin yung pag-iipon. Dumadating ba sa inyo yung nakakaipon na kayo, nakakapagtabi na kayo, pero may dumarating naman na pagkakagastusan, yung hindi mo inaasahan na pagkakagastusan. So pag-uusapan natin ngayon kung bakit tayo wala pa rin naipon hanggang ngayon. Diba ang ingay ko ngayon? Kali, wala naman nakakarinig. May mga mangilan-ngilan na dumadaan dito sa aking paligid, pero wala namang pakialam yung mga yan ang importante, hindi nila naiintindihan yung aking sinasabi, o diba? So, tuloy lang natin ang ating pagbablog dito. Kaya tayo nag-abroad kasi gusto natin makaipon. Diba? Isa pa yun, isa sa dahilan. Pero syempre, number one yung gusto nating makatulong sa ating pamilya. Yung maibigay natin yung kanilang mga pangailangan. At the same time, of course, kapag nandito tayo, lalo na kapag kumikita tayo, yung salitang ipon ang hindi mawawala isa sa mga goal natin. So, sa katulad ko, at alam ko din na maraming makaka-relate sa inyo na hanggang ngayon, naabot na kayo ng dekada, pero hanggang ngayon, hindi nyo pa rin masasabing magpurgod na kayo o uuwi na kayo. Kasi nga, wala pang naiipon. So, ulit-ulit na lang tayo guys sa salitang ipon kasi yun ang ating topic. Ayun na nga guys, bakit nga ba na ipon nga tayo ng ipon, nakakapagtabi naman tayo kahit papaano. Pero, bakit parang hindi naman tayo nakakaipon? Sa bagay na yan guys ay may mga dahilan kung bakit yung pag-iipon natin hindi rin natin namamalayan nauubos din pala. So ano nga bang gagawin natin kapag ganun? Kailangan ba tayo yung mag-alkansya tayo na hindi natin yun mabubuksan? Na kahit anong bukas natin hindi mabubuksan? Dapat nga siguro magkaroon tayo ng ganyan yung alkansya na hindi mabubuksan. Yung para bang pag sa bangko yung tinatawag na time deposit, ika nga, di ba? Na hindi mo makukuha yung perang time deposit mo sa takdang panahon. Yung topic natin na ipon ka ng ipon, bandang huli, hindi mo alam yung ipon mo nauubos din. So, nagbaback to zero ka. Meron akong 3 babanggitin sa inyo na ito yung mga dahilan kung bakit sa pag-iipon natin nasisira yung way natin ng pag-iipon. Diba? So, may babanggitin akong 3. Makinig kayo guys baka relate kayo dito sa babanggitin ko. So, number 1 guys na rason kung bakit yung ipon natin ay nababawasan. So, ito yon. Pagka nagdi-day off ka, every Sunday, pinapayagan ka ng amo mo na mag-day off. So, every day off mo, hindi naman po pwedeng yung amo mo magbibigay ng ng allowance mo. Meron mangilan-ngilan na ang mga amo nagbibigay ng allowance. Pero yung mga amo ko guys ay hindi nagbibigay ng allowance. Instead na naiipon mo dahil lumabas ka, lalagak mo sana sa pag-iipon mo dahil nag-day off ka, isa yun sa nabawas na. Diba? Lalo na kapag kalalabas ka, sinasabi ko nga, transportation, pagkain mo, hindi ka naman po pwedeng maglakad na lang. Buti sana kung yung pupuntahan mo, yung lalakarin mo lang. Dito by bus or by taxi. Maghapon ka sa labas. Alam nga namang hindi ka kakain. At ito pa, sa iyong paglabas, nakadaan ka sa isang shop. Ayan na, lalo sa mga bags, sa mga shoes, sa mga damit, or sa mga accessories. Yung paa mo, para bang hindi mo mapigilan na papasok sa isang shop. Di ba? At yung katawan mo, yung isip, puso mo, may nakita ka ng maganda, sabi mo, type ko yun gusto kong bilhin. Kahit anong control mo sa yung isipan na wag kang bibili. Pero ito na, kinukuha mo na yung pitaka mo, dinudukot mo na yung bulsa mo, at nakapili ka na yung bibilhin. Di ba? Sabay bayad na. Hindi ka nakakatiis kapag ka nagde-day off ka na instead na iipon mo na ito. So, isa yan isa yan sa mga dahilan. At ito yung pangalawa natin.
bago pa lang mag-day off, ayan, meron ka nang nakausap na mga kaibigan mo, nagkakayayaan na kayo na pupunta sa isang lugar. Yan, example, ayan, di ba? Kung minsan kasi yung mga katulad natin na mga OFW, mahilig din na mag-disco, di ba? Or mag-inuman, or mamasyal sa malayo. O, di ba? Nagkayayaan kayo, hindi naman po pwedeng ililibre ka nila. Okay sana kung ililibre ka nila. Hindi ka mapapagastos, hindi ka dudukot sa iyong busa. Kapag ka ganito nangyari, alam mo na yung kahinatnan. Yung ipon mo, pababawasan na naman. Kasi nga, sa mga yaya ng mga kaibigan. O, hindi ka nakatanggi. O di lumabas ulit yung ipon mo. Buti sana kung may extra na binibigay sa'yo ng mga amo mo. At yung extra na binibigay sa'yo ng amo mo, isapat na sa iyong pamamasyal na pambayad mo. Ay wala na talaga. Kung hindi mo kontrol ang sarili mo sa mga bagay na ganito, wala ka talagang maiipon. Walang-wala, kababayan ko. So, yun na nga, meron tayong pangatlo kung bakit hindi tayo nakakaipon. Ipon tayo ng ipon, pero walang naiipon. Anong nangyari yun? Paanong nangyari? Mapapalaki yung mata ko nito eh. Diba? May emergency na galing, natawag sa ating pamilya. At kailangan ang pera. Ang masaklap nito, wala ka pang naiipon. Tapos nagkaroon pa ng ganitong problema. So anong gagawin mo? Madalas, minsan, hindi mo naman sila matitiis, di ba? Hindi mo naman sila pwedeng tiisin. O, ikaw si Ste na nandito, uutang ka sa iyong mga kaibigan or sa mga nagpapautang na siyang minsan maglulubog sa'yo kasi hindi ka naman makakautang dito ng walang tubo. Maliban na lang kung meron kang kapamilya na hindi ka tinutubuan or meron kang kaibigan na hindi ka tinutubuan. Isa yan sa mga bagay na hindi talaga tayo makakaipon. Kasi sabi ko nga, uulitin ko sa inyo, hindi mo naman matitiis ang pamilya mo na mag-suffer sila ng ganon, na hindi mo na ibibigay yung kanilang pangangailangan, lalo na kapag ka-emergency. So guys, ano sa palagay nyo ang isang salita na pwedeng makapag-ipon ka? Ito lang, mag-control. So, kontrolin mo yung sarili mo na hindi ka mapagastos, hindi ka mapasama sa mga kaibigan na gumagastos. Kaya kabayan, yan ang gawin mo para ikaw ay makaipon. Nang hindi mo masasabing ipon ako ng ipon, wala naman akong naiipon. Paanong nangyayari yon? So, anong gagawin natin? Mag-control. Yes! Yan. Kontrolin yung ating sarili na hindi mapagastos. Maliban lang sa emergency na napaka-importanting bagay. Yon. Para just in case may emergency man, o dahil tinabla mo yung dalawa, hindi ka napapabili ng kung ano-ano at hindi ka napapasama sa mga kaibigan, do paminsan-minsan, yes, pwede mong gawin ito dahil minsan naman, di ba? Meron din naman tayong gusto nating mabili. Gusto din naman natin na makasama yung ating mga kaibigan. Paminsan-minsan lang. Huwag madalas. Dahil yan yung mga dahilan kung kaya hindi tayo nakakaipon. Relate ba kayo? Nakagaya ko? Na hanggang ngayon nandito pa rin ako? Ayan. So, kailan tayo uwi? Ikaw, kailan ka uuwi? Ay, nako. Ako, hindi ko rin alam kung kailan ako uuwi. So, hanggang dito na lang guys. Hanggang sa susunod na pagbablog. Ayan. Ito po muli ang inyong Manang Dabing. At don't forget to subscribe, like, and share. Kaya marami pong salamat. Bye-bye na. Ingat po tayong mabuti. God bless you all guys. Bye!